Hello everyone. Before the day ends, gusto ko lang i-share a short story about the two children. Dalawang bata po na gutom, pumasok po sa isang restaurant at nangingi po sila ng pagkain. Sabi niya doon sa manager, if you can spare a little food for us, kasi gutom na kami. So, tinignan sila ng manager. Tinignan yung dalawang bata, yung sitwasyon ng mga bata. Pero, wala siyang sila sabi. Until na-realize ng mga bata na, baka hindi ka tayo bibigyan ng pagkain. So, they decided to leave the place. So, umalis sila sa restaurant. Nung paalis sila sa restaurant, labas na sila ng restaurant, pinigilan sila ng manager at nakangiti sa kanila. Sabi ng manager na, okay, upo kayo that I will serve you food. So, dumating po yung restaurant manager, may dala po siya mga burger at nilapag niya po sa mesa at pinakain niya yung dalawang bata, yung babae at lalaki. So, younger sister, kumain na siya. So, siguro gutom na gutom, binibigay ng kuya niya yung ibang food niya doon sa plate ng batang babae kasi alam siguro ng kuya niya na gutom siya. So madaling salita, nabusog po yung magkapatid. So nagpasalamat sila. Sabi niya, salamat sa generosity at sa kindness ninyo. The two children left. Pero bago po sila nakaalis ng restaurant, tumawag po, nanghiram po ng telepono itong batang lalaki. Sabi niya, sir, can I borrow your phone? Then kausap niya yung mother niya. Sabi niya sa mother niya na ma'am, don't worry, hanap po ako ng paraan para po sa medication ni tatay o ng kanyang father kasi naka-admit pala sa hospital at that time. So nung habang kausap ng batang lalaki yung kanyang nanay over the phone, narinig pala iyon ng restaurant manager. So kumuha ng pagkain ng restaurant, nilagyan sa paper bag at naglagay din siya ng pera doon sa paper bag kasama po yung pagkain at ibinigay niya doon sa mga bata. Then, pag sabi ng restaurant manager, sige, alis na kayo, may pabaon ako sa inyo na food. So, habang naglalakad sila, tinignan nila yung laman ng paper bag na food at nakita nila na may pera doon nakasama. So, tuwang-tuwa sila, sinabi nila din sa mother nila at yun ang perang ginamit nila para for medical assistance doon sa tatay niya currently naka-admit sa hospital. So to make the long story short, gumanda po yung buhay ng mag-anak, nakalabas sa hospital yung tatay, nakalabas sa hospital yung tatay, then umayos ang buhay. Fast track po tayo or move forward po tayo. After 20 years na yun, sa nangyari na yun, gumanda po yung trabaho ng batang lalaki. Nagkaroon po siya ng construction firm. Then, umayos ang buhay niya. Siyempre, yumaman siya. Binalikan niya yung restaurant o yung diners kung saan sila kumain ng dalawang bata. So, pinuntahan niya yung lalaki, kumain siya, nag-order siya ng pagkain. After niya kumain, pero hindi alam ng lalaki na siya yung si Noah, yung batang lalaki na kumain doon 20 years ago. So, nagbayad siya through yung card niya at ang binayad instead of $10 kasi nagtanong siya, sir, how much would magkano yung pagkain ko? Sabi ng lalaki, $10. So, ang binayaran niya is $75,000 US. Ganun po kalaki. So, nung pag-alis ng lalaki, chinek ng restaurant manager, or tumatanda na yung restaurant manager, nakita niya na $75,000 ang dinebit niya, transfer niya o binayad niya. So nagulat siya, hinabol niya yung lalaki, si Noah. Sabi niya na malaki yung, nagkamali yata po kayo ng pagpindot pero malaki po yung binayad niyo. Sabi ng batang lalaki na si Noah na ito, sabi niya na, sir, 20 years ago, pinakain niyo po kami ng libre. Libre po yung binigay yung pagkain, binigay niyo po kami ng pera, pampadoktor ng tatay ko. So yun po yung generosity or kindness na pinakita niyo sa amin. So ngayon po, may construction firm na po ako. It's time na ako naman po ang tumulong sa inyo. At nalaman ko, sir, na yung bahay niyo, yung restaurant niyo ay
iilitin or kukunin na ng bangko kasi nakasangla. Pero for your information, binayaran ko na po yung restaurant ninyo at wala na po kayong utang. Ganun lang po kasimple yung aking nabasa at aking na-witness na kindness, no? At nakita ko na may balik pala. Ibig sabihin, yung sinasabi sa Bible na what you sow is what you reap. Yung restaurant manager, nagtanim po siya ng kindness and generosity dun sa dalawang bata. Pero after 20 years, hindi niya akalain na babalik po yung batang lalaki sa kanya. At the same measure of kindness ang ibinigay niya. Tinulungan niya yung matanda para hindi mabawi ng bangko ang kanyang restaurant, yung place na yan. At tinulungan siya financially. So, ganun lang po pala kasimple, no? Pag tumulong ka, darating ang time na tutulungan ka rin. Nag-invest ka ng kindness, you will reap kindness. Aanihin mo rin yung kindness. You invest generosity, pagdating ng panahon, you will also invest generosity. Magiging mabait ka sa mga tao, darating time din na magiging mabait din sila sa inyo. Ganun lang po ang gusto kong i-share sa inyo na naantig po yung puso ko. Kaya I am encouraging everyone, be kind to everyone, maging mabuti po tayong tao, mag-share po tayo ng blessings, kaya po natin be kind to everyone, kahit sino man yung sila. Hindi natin alam kung ano yung status ng kanilang buhay, ano yung kalagayan ng buhay nila. If we can extend our kindness, our generosity, let's do it. Kasi pagdating ng panahon, aanihin din po natin yung kabutihan na yun. Yun lang po, and God bless everyone. Please share, like, and subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless.